Good morning po sa lahat ng mga kapatid. Ako po si Brad Job Gabriel na bumabati sa lahat ng happy pasalamat. Marami po akong pinapasalamatan sa Diyos, especially sa kalusugan natin. Kahit pandemya ay malusog pa rin tayo. Sa mga anak ko, malusog pa rin. Sa pamilya ko, especially doon sa nanay ko na nagka-goiter. Malaki yung goiter niya sa leg. Tapos nagka-turtleneck na lang siya. Nahihiya siya na makita, kaya nagta-turtleneck na lang. So sa tulong po ng mga kapatid, sa sama-samang pagdadasal sa pangalan ni Panginoong Hesukristo, at nagulat po kami at
sabi ng nanay ko ay nalusaw yung malaking bukol niya sa leeg. Dahan-dahan pong nawawala. Praise the Lord po. Yun po ay malaking ano na sa akin, relief, kasi na ano rin ako sa nanay ko, nalulungkot din ako sa nangyari sa kanya. Pero ngayon wala na, masaya na siya, lagi na po siyang pinapakita niya lagi yung leeg niya. Salamat po sa Diyos, salamat sa Panginoon Hesus Kristo, sa Diyos Espiritu Santo. Ngayon po ay talagang masayang masaya. Salamat po sa lahat, at ako po muli si Brad Job Gabriel, bumabati ng happy pasalamat po sa lahat ng mga kapatid. God bless po lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers po natin sa ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program, sa Facebook Live at sa YouTube Live. Maulang gabi po sa ating lahat dahil sa kasalukuyan po ay meron pong mga pagkulog at pagkidlat dito po sa ating lugar, sa Caridel, Bulacan. At malakas po ang buhos ng ulan. Sana naman ay maayos po na napapanood at napapakinggan ngayong gabi ang ating programa. Sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas at gayon din po sa mga kababayan po natin sa abroad. Yan. Salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na makipag-aral sa atin ang mga salita ng Diyos. Ang ating pong Bible study ito ay regular po nating isinasagawa tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At kapag ka naman po linggo, ng alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Kapag ka po linggo ng umaga, ay meron po tayong paksa na nakahanda ng ating ipinaglilingkod sa ating mga taga-subaybay. At yan po ay topic series din. Ang ating paksa, pagka po linggo ng umaga, kung paano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mahal sa buhay ayon sa Biblia. Yan po yung panglinggo natin na paksa. At doon po natin ginagawa yung pagtalakay sa paksang ito. Kaya po yung ngayon pa lamang ay nagtatanong na sa akin, nalilito daw siya kung yung mga tao sa langit, physical or spirit. Hindi po yun ang paksa ko yun. Yan panglinggo. Kaya sabi ko nga sa ating mga taga-subaybay, yung inyong mga tanong, pati po mga prayer request,
Pagka Martes at Huwebes, doon yun na po yan ibigay, ipagkaloob sa pangalawang oras na po ng ating programa. Bago po tayo magtapos, mga 10 minutes before 11 o'clock, doon po tayo magbigay na po ng ating mga tanong, mga prayer requests. Kasi sinasabi ko nga po, pagka po tayo ay nasa oras na po ng programa at may tinatalakay na, hindi ko po pwedeng sagutin yung mga itinatanong nyo po sa oras ng ating programa dahil pagka po Martes at Huwebes, meron naman po tayong mga tanong na sinasagot na. At yung pagsagot po natin ng mga tanong, pagka po Martes at Huwebes, ginagawa na rin po nating topic series. Lalo naman po yung linggo na programa natin. Talaga po yung paksa na yan ay nakahanda na po yan na ipaglingkod at yun nga po yung ating tinatalakay. Kaya po, ang masasabi ko lang, kaya ho kayo nalilito kasi meron kayong dating paniniwala na natanggap, na ayaw nyo pang pawalan, ayaw nyo pang ayaw nyo pang isang tabi. Wag ho kayong sasama ang loob sa akin. Kayo pong mga dumadalo dito po sa ating Bible study ito. Hanggat pinanghahawakan nyo po ang inyong mga natutunan, lalo kung kayo po'y nanggaling sa grupo ni Brad Eli, talaga po mahihirapan kayong makapag-adapt. Kayo po ay madaling matuto. Dito po sa mga tinatalakay natin dito. Ako po kasi, based on my experience, ako po ay 19 na taon sa grupo ni Brad Eli at ako po ay nakasama pa niya sa programa sa radyo, telebisyon. Kasama niyang nagbabalangkas ng mga paksang aralin. Ako po, kaya natuto pa at hindi ako nalilito sa mga ipinagkakaloob po sa akin ng Holy Spirit na aking matutunan at maunawaan sa Biblia. Kasi lahat po nung naituro sa akin ni Brad Eli, yun ho ay aking isinantabi. Nagkakaintindihan po ba? Kumbaga po sa isang baso na may lamang tubig, ang ginawa ko po, yung tubig na nailagay sa akin ni Brad Eli, itinapon ko lahat yun. Kaya po, madali na lang po ako natuto noong mga itinuro pa sa akin ng Holy Spirit. Kasi, lahat noong natutunan ko sa loob ng 19 na taon kay Brad Eli, yun ho ay pinawalan ko na yun. Kumbaga nga po sa isang basong puno ng tubig, itinapon ko po yung tubig. Mahirap po kasi ako yung ginagawa ko po dito sa ating programa, kayo pong nakikinig, para kayong mga baso na puno na po ng tubig. Lahat po nung madidinig nyo sa akin, tatapon na lang tatapon. Dahil punong-puno na po kayo ng tubig. Kaya kung gusto pa ninyo matuto at huwag na kayong nalilito pa, kung pwede talaga itapon nyo sa basurahan yung natutunan mo kay Brad Eli na yan. Lomer Macabante. Yan, binati ko na po kayo. Salamat naman at mabilis nakapag-adjust sa programa natin. Itong 26 years na, mabilis nakapag-adjust. Yun na po talaga ang pwede nating magawa at malaking po yan. Malaking bagay po yan. Pagka kayong mga dating mga naturuan ni Brad Eli, handa po kayong itapon sa basurahan yang mga maling turo.
na natutunan nyo kay Brad Eli Soriano. Yung mga nahihirapan, nalilito, nasa inyo problema, wala ho sa akin ang problema. Payag ho ba yung ating mga kasama dito po sa Facebook Live at YouTube Live? 28 sa YouTube Live at sa Facebook Live 22. Wala po sa akin ang problema dahil sa obserbasyon ko naman, karamihan naman sa nanonood at nakikinig sa akin, ang sinasabi nga nila, sila po'y nabe-bless dito po sa mga paksa natin. Naliliwanagan sila. At sa tagal na panahon na sila nasa grupo ni Brad Eli, hindi nila yun natutunan. At hindi naman nila ako binobola dito. Hindi kagaya doon sa hadil, bulahan ng bulahan. Umahaba yung oras sa hadil, nagbobola-bulahan sila-sila. Kuya, ang sarap. Kuya, ngayon lang namin naintindihan yung tungkol sa pag-ibig. Yung tungkol sa pag-ibig, ngayon lang nila naunawaan. Samantalang sa doktrina pa lang, pinaksa na yan tungkol sa pag-ibig na yan, sa kapatid, sa pananampalataya, kapatid sa loob ng iglesia, yung pag-ibig sa labas ng iglesia. Tapos ngayon sa hadil, sa taon ng mahigit na pinag-uusapan niyang tungkol sa pag-ibig na yan. Mula nung mawala si Brad Eli, ang paksa paikot-ikot na lang. At umiikot na lang sa pag-ibig, umiikot na lang sa paggawa ng mabuti, umiikot na lang sa pagganap ng tungkulin. Ayan. Ako po, naniniwala ako, yung mga nag-message dito sa programa, hindi naman ako binobola kasi wala naman silang mapapala sa akin. Hindi ko naman kaya magbigay ng Fortuner si Mel, nung buhay si Brad Eli, ang bukang bibig Brad Eli, gumuguhi ang linaw. Di ba? Gano'n si Mel nung nabubuhay si Brad Eli, puro gumuguhi ang linaw. Natuwa si Brad Eli, binigyan ng Fortuner si Mel. Tapos ngayong nawala na si Brad Eli, ito yung kuya, si Bele, sinasabi, ngayon lang niya naunawaan yun. Ewan ko sa inyo, pag di pa kayo natauhan dyan, di pa kayo nagising dyan. Yung nakita kong tanong, ano yun paksa ko po panglinggo yan pwede ba namang ngayon ko sagutin yan? Panglingguhong paksa yan. Ngayon, ang ina-advise ko na lang, para hindi kayo naguguluhan ang isip ninyo, itapon sa basurahan. Please, itapon sa basurahan. Ang mga mali ninyong natutunan na yan, kay Brad Eli. Marami ng tao sa langit. Yung mga nasa langit, ang tawag mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yun ho ba'y malabo pa? Hebreo 12:23. Yung katawan, dahil namatay, nilibing sa lupa, bumalik sa lupa, ang umakyat sa langit. Ang kasama na po ng Diyos sa langit, mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Hebreo 12:23. Nagkakaintindihan po. Yung nalilito, sana sumagot. Yung nabasa kong nag-uumpisa pa lang ang programa, siya raw nalilito. Sa lahat naman ho ng nakinig sa akin nung linggo, kayo lang ho yata ang nalito. Pasensya na ho kayo at wag ho kayong sasama ang loob sa akin. Of all people na nakinig sa akin nung linggo, kayo lang ho yung
nag-comment ng nalilito kung yun bang mga nasa langit na mga tao ay physical o espiritu. Binasa ko sa inyo, mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdan. Asa ng katawang pisikal? Dahil namatay, nilibing. Bumalik sa lupa o kung na-cremate, dahil namatay sa COVID, kinremate, di naging abog yung katawan. Pero kung sumasampalataya yung namatay, Kristiyano, yung espiritu niya, kagaya ni San Esteban, tinanggap na sa langit. Amen. Mag-amen naman po yung naintindihan yung punto na yan. Pati na po yung nag-comment na siya'y nalito doon sa punto na yon, yung Nobel. Nandiyan pa ba yung Nobel? Baka naman pwedeng bago ako mag-umpisa ngayong gabi, tayo ayos na. Naintindihan nyo na po. Yung mga ngayon po ay pumapasok sa programa, baka pwedeng yung mga tanong ninyo, kagaya ng ulit-ulitin ko sa'yo. Nagiging ulit-ulit nila si Brad Billy dito Yung inyong mga tanong na hindi ko naman masasagot ngayon, mamaya nyo na po yan ibigay bago po matapos ang programa. Hanggang alas 11 po tayo ng gabi. Ang inyong mga tanong, pati mga prayer requests, mamaya nyo na pong ibigay. Yung mga 10 minutes bago po mag 11 o'clock. Doon nyo na po yan na ibigay. Kasi, hindi ko naman masasagot ngayon ang mga tinatanong nyo dahil meron po tayong mga tanong na sinasagot na. Nauna na po yung mga tanong at priority na po sila. Hindi po ako umiiwas sa tanong. Welcome nga ang tanong dito. Yung kuya ang iwas na iwas sa tanong. Yung bagong leader ang nakatago sa aparador. Ewan ko ba sa inyo, may bili naman si Brad Eli, nasa video niya. Ang pastor na ayaw magpatanong, manluluko. Ang pastor na ayaw magpatanong sa miyembro, layasan. Yun naman ang sabi ni Brad Eli. Bakit ayaw niyo pang layasan yung kuya, yung inyong bagong leader? San taon ng mahigit? Asan na yung sinasabing pag nawala na si Brad Eli, yung karunungan ni Brad Eli, madali namang lumipat diyan sa kuya. San taon ng mahigit? Wala pa rin yung karunungan. Ano yun? Na-traffic? Hello? Asan yung sinabi noong mga KNP na magka-frequency? Magandang gabi kay Ella Sofia sa aking magandang pamangkin. Happy viewing. Asan na yung kwento-kwento na yan ng mga KNP ninyo na magka-frequency si Brad Eli sa kayong kuya kahit hindi nag-uusap? Naipapaliwanag yung talata. Wala hanggang kwento lang pala. Ngayon, sige. At ako po ay kailangan ko ng umpisahan itong ating paglilingkod na ginagawa dahil meron pong mga nagtanong sa atin tungkol po doon sa tinatawag na Elohim. Kay Brother Isko Sampan yung katanungan na yon at sa ilang gabi ng ating pagtalakay ay nabasa po natin sa mga talata ng Biblia na yang Elohim sa Ebreo na isinalin sa Tagalog na Diyos, sa English ay God, sa Griego ay Theos. Magkakausap sila sa panahon ng paglalang o paglikha.
Ewan ko ba itong mga namamag-asa pa na makikipagdebate raw sa akin yung kuya. Nananaginip ng gising, nakatingala sa hangin. Ganyan ba kayo, ha? Kayo ba ay meron pang ganong naiisip na makikipagdebate yung inyong kuya? Hindi ba yung debate, diskusyon pinalitan na niya ng definisyon ngayon? Ang debate na pinopromote ng inyong kuya, wala nang kibuan, wala nang salitaan. Tapos ngayon gusto po ninyong ikasa na makipagdebate sa akin. Wow! Wow! Anong klase po kayong niyan, ha? Baka kayo mapagalitan ng inyong kuya. Nagtatago na nga po sa aparador. Tapos dito sa programa ko gusto po ninyong i-promote na kayang makipagdebate noong kuya. Nung buhay nga si Brad Eli, umiwas sila ni Brad Eli, ayaw nilang sumagot. Tapos ngayon pang kakasayan. Huwag na, hindi ba ba kayo nakakahalata? One-on-one basketball. Pag basketball lang kaya ko pa ho yan. Nagkakalaro kami nung araw niyan. Alam naman niya laro ko At dahil ako naman mas bata sa kanya, mas mas maliksik pa akong kumilos. Kung basketball lang, baka lumaban ng basketball. Kaya lang alam niyang hindi rin niya ako kakayanin pagka-basketball dahil mas bata ako sa kanya. Mas maliksi pa akong kumilos at pagdating naman sa pagbibitaw ng bola, mas sure ball naman ho tayo. O ngayon, palampasin na natin yan. May mga lang dito sa programa ko, ayan, na namamag-asa sila na makikipagdebate yung kuya nila. O ngayon, tayo po'y pumanatag na dito po sa ating Bible study at ipagpatuloy na po natin yung tungkol po doon sa ating pagtalakay na ginagawa tungkol po dyan sa tinatawag na Elohim, Godhead, sa mga nagdaan nating pag-aaral. At ngayong gabi, gusto ko pong maipagpatuloy itong ating pagtalakay na yan. Yung mga nagtatanong sa atin kung tungkol sa kasarian ng Diyos, makinig lang kayo tayo dyan din papunta. Wag lang mo kayong masyadong magmamadali dahil ito nga po'y pag-aaral ng mga salita ng Diyos, lalo ang ating paksa tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos po ang ating paksa. Yung salitang Diyos sa Tagalog, God sa English, Elohim sa Hebreo, Theos sa Griego, Godhead sa alin po sa English Bible. Sa ating mga nabasa pong mga talata sa Biblia, naunawaan natin, doon po sa panahon ng paglikha o paglalang, ang Elohim, ang Godhead, nag-usap-usap. Lalangin natin ng tao sa ating larawan, sa ating wangis. Genesis 1:26. Gumamit po ng panghalip na natin, atin. Ibig sabihin, hindi po mag-isa ang Diyos nang siya'y lumalang. Meron siyang mga kasama at meron siyang mga kausap. Amen! Genesis 1:26. Ang Elohim, ang Godhead, magkakausap dyan. Sino-sino po yung magkakausap dyan? Yung mga
kapwa manlalalang. Silang mga magkakausap, mga manlalalang, mga creator. Maliwanag po ba? 44 sa YouTube Live. Nadagdagan pa yung mga nasa YouTube Live. Facebook Live ay 35. O ngayon, sa mga aklat ng matandang tipan, mula Henesis hanggang Malakias, yung Elohim, ang ginagamit na panghalik, pronoun ay pangmaramihan, plural, atin, natin. Kaya nga po, yung mga nasa paniniwalang oneness, tinatawagan natin ng pansin na i-consider po yung mga nababasang mga talata sa Biblia. Yang mga panghalik na ginamit para sa Elohim, atin, natin. Pangmaramihan po yung panghalik na yan. Ngayon, sa mga aklat ng bagong tipan, wag ko kayong maniwala na yung kausap ng Diyos na lalangin natin ng tao. Mga kerubin, mga anghel ang kausap niya. Ang kausap ng Diyos, kapwa niya manlalalang. Yung mga kerubin, yung mga anghel, sila po'y mga nilalang ng Diyos. Nagkakaintindihan po. Naintindihan po ba ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Pag nakasalubong po kayo noong mga tagapagturo na ang ibinibigay na paliwanag, ang kausap ng Diyos sa Henesis 1:26, lalangin natin ng tao ay mga anghel, mga kerubin, hindi ho totoo yon. Bakit? Ang mga anghel, mga kerubin, sila po ay mga nilalang ng Diyos. Kaya nga, ang dami hong yung mga paniniwala na si Jesus Christ, siya raw po si Miguel Arcangel. Meron pong ganong na ang Panginoong Jesucristo, siya rin si Miguel Arcangel. Sa mga paniniwala po yan ng mga saksi ni Jehovah. Si Jesus Christ, siya rin si Arcangel Miguel. At kahit po si Brad Eli, yun din ang naipuro niya nung araw sa amin gumawa pa nga ng kanta si Brad Eli na si Jesus Christ, siya rin si Miguel Arcangel. Yung kanta na ito, hindi na ho ito ngayon available sa YouTube. Dati po ay nasa YouTube yan nung punahin ko, pinull out nila, tinanggal nila yung kanta na Voltes 5. Paborito ho yan ng mga KNC, ng mga kabataan dyan noong araw, sa grupo ni Brad Eli. Ako matagal na nadistino dyan sa San Marcos, Kalumpit, Bulacan, sa mga pamangkin ni Sister Los. Pag ako po destino nung araw dyan sa San Marcos, Kalumpit na yan, yung mga bata, Brad Willie, kantahin po natin yung paborito naming kanta. Ano ba ako yun? Yung Voltes 5 po. Si Brad Eli, gumawa po ng adaptation noong kanta na ang tono po ay yung Voltes 5. Doon po sa awit na yon, niletrahan ni Brad Eli, si Jesus Christ, siya rin po si Miguel Arcangel. Sundalo ni San Miguel, siya ang general namin. Sa aming pakikibakan, siya'y nangunguna. Hindi kami mabibigo sa tulong ni Kristo, Arcangel.
Oh, yun po yung yung natatandaan kong lyrics doon po sa awit na yon. Alam niyo po, mula nung yan ipunahin ko sa YouTube, mga 2010 pa, pinunak mo na yan. Ay, yung awit na yan, dati po ay naka-upload pa sa YouTube. Ngayon po, wala na eh. O, tapos hindi na rin ho yan na inaawit sa pasalamat. At noong si Brad Eli nabubuhay pa, nadinig ko po sa pasalamat, gumagawa siya ng lusot. Yun naman ikang awit na yun, kay kapatid na Perez po natutunan yun. Nung buhay po si Brad Eli, lagi na lang yung Nicolas Perez ang kanyang dinadahilan. Na siya may mga binanang balingpuro kay Nicolas Perez. Yun ho ang malungkot. Yun ho ang malungkot sa na yan, sa grupo na yan, na yung mga maling itinuro ni Brad Eli, hindi niya kinukuha yung responsibilidad. Buti pa nga po si Coach Chap Reyes, umanga pa ako dun nung matalo ang Gilas Pilipinas sa Thailand. Ito pong nakaraang SEA Games. Sabi ni Coach Chap Reyes, that is on me. Sa akin yun, kaya tayo hindi naka-gold sa basketball. Silver lang po ang nakuha ng Gilas Pilipinas. Mabuti pa ako si Chat Reyes, inaako yung responsibilidad. Si Brad Eli po hanggang sa mamatay, walang inamin Tinuturo niya si Nicolas Perez. Yun ikang Papa sa Roma, hindi pala yun ang Antikristo. Kay kapatid na Perez ko yun natutunan. At mga honest mistakes naman yun. Sabi ko ni Brad Eli. Ngayon, yun po yung sinasabi ko na hindi po pwedeng ang Diyos noong kausapin niya yung kanyang mga kausap na lalangin natin ang tao sa ating larawan, sa ating wangis, mga kirubin o mga anghel ang kanyang kausap. Dahil ang mga anghel, hindi naman mga manlalalang, kundi mga nilalang. Gayon din naman si Jesus Christ. Hindi pwedeng si Jesus Christ, siya si Miguel Arcangel. Dahil si Miguel Arcangel ay isang anghel din na nilalang ng Diyos. Tama po ba? Si Jesus Christ, kasama nga siya sa paglalang, sa creation. Nung lalangin, ang lahat ng mga anghel, kasama si Jesus Christ sa paglalang. Naintindihan po ba tayo ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ngayon, yung mga tanong Tagalog naman po ako magsalita. Sana iniintindi ninyo. Mamaya pa ho yung mga tanong. Mamaya pa. Walang katagang sabi sa marunong umintindi. Kasi yung mga tanong nyo po dyan na post kayo ng post ng tanong, makaka-storbo po yan sa mga nakikipag-Bible study sa atin. Hindi ko naman po pwedeng sagutin ngayon yan dahil meron na po akong kasalukuyang tinatalakay. Kaya sana yung mga narito po sa programa natin, matuto po kayo na umintindi. Sabi ko po, yung tanong, tatanggapin natin yan bago po matapos ang programa. Pati po mga prayer requests. Bago po mag-alas 11 ng gabi, 10 minutos, 10 minutes before 11. Sige po, yung mga tanong ay ibigay nyo, isi-save natin. Mga prayer requests, yun naman yung ating mga babasahin para bigyan ng pagkakataon. Ngayon, sa atin pong kanina pa tinatalakay, na hindi ko maituloy-tuloy dahil sa maraming mga
nakakatawag ng aking pansin na mga tanong ng tanong na hindi hintayin po yung ibinibigay nating oras para sa kanilang mga tanong. Babalik po ulit tayo doon sa Godhead. Babalik po tayo ulit doon sa Elohim. Sa bagong tipan, ito na po ang pagpapakilala kung sino-sino po yung magkakausap na Elohim. Niletrahan po yan ng mga aklat ng bagong tipan. Mula Mateo hanggang Apokalipsis, yan naman po ang mga aklat ng bagong tipan. Mababasa po natin na sa bagong tipan, may binanggit po na Diyos Ama, may binanggit pong Espiritu Santo, at may binanggit pong Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pedro sa 1:2, basahin natin sa magandang balita, Biblia, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kalooban. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ayan, dito po sa ating binasang talata ng unang Pedro 1:2, binanggit po ng Apostol Pedro ang Diyos Ama. Tama po. Binanggit ng Apostol Pedro ang Espiritu Santo. Tama po. Binanggit ng Apostol Pedro ang Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Napansin niyo po ba? Ito po mga binanggit ng Apostol Pedro. Ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo, ang Panginoong Hesukristo. O ngayon, si Apostol Pablo, binanggit din po niya yung tungkol po dyan sa Ama, sa Diyos Ama, kay Jesus Christ at sa Holy Spirit. Ikalawang Korinto 13 at 14. Basahin po natin. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Sa ating mga kasama sa Facebook Live, YouTube Live, nabigyan niyo po ba ng pansin itong ikalawang Korinto 13:14? Sulat ng Apostol Pablo, ito po tinatawag ng mga Bible scholars na benediction. Ito po yung pagbabasbas na ginagawa noong sa unang iglesia. Ano po ang ating nabasa rito? Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Tapos, at ang pag-ibig ng Diyos. Tapos, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ilan po ang binanggit po dito sa sulat ng Apostol Pablo? Kung ang ating mga kasama sa Facebook at YouTube ay nakinig ng mabuti at naunawaan yung binasang talata, ilang person po ang binanggit po dito sa sulat ng Apostol Pablo? Naghihintay po ako ng sagot sa mga nasa Facebook at YouTube. Binanggit ang Panginoong Hesukristo, binanggit ang Diyos, binanggit ang Espiritu Santo. O ilan po yung binanggit dyan? Sige nga po. Yung mga nasa Facebook at nasa YouTube, pakisagot naman po yan. Ang nakikita ko po sa YouTube ay 50. Sa Facebook ay 34. Sige po. Ayan. Kay Brother Ramon Garcia, 3 po. O yung iba po, yung mga nasa YouTube, 3. Luisito Sarmiento, 3 po. Brother Robert Santos.
Yan, sanay naman ho tayong makinig eh. Ha? At alam naman natin kung ilan yung binanggit dyan eh. Binanggit ang Panginoong Jesucristo, binanggit ang Diyos, yun nga po ang Diyos Ama. Tapos binanggit ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, si Apostol Pedro at Apostol Pablo, alam po nilang ipakilala sa mga unang Kristiyano kung sino po yung tinatawag na Elohim, kung sino po yung tinatawag na Godhead. Amen. Amen po ba? Sa ibang mga Kristiyano, sila po ang kanilang paniniwala tungkol po dyan, dahil tatlo po yung mga personahe na binanggit ng Apostol Pablo, Apostol Pedro, ang ginagamit po nilang terminology, Trinity. Trinity. Yun nga po yung aking nabanggit nung nakaraan na ako po, dahil nanggaling po ako sa grupo ni Brad Eli, alam po yung pamamaraan ni Brad Eli kung paano niya binubulaga nung araw, nasusukol, nate-technical yung ibang mga pastor. Kasi ang gagawin ni Brad Eli, sige nga, basahin mo nga sa akin yung Trinity. Sige, Kai, pag nailitaw mo yung Trinity na yan, sige, talo na ako. Pero pag wala kang nabasang Trinity, talo ka na. Nung araw, gano'n sa diskusyon eh. Gano'n sa debate. Yun nga po, dahil nakita ko yung gano'ng mga pamamaraan, nailulusot ni Brad Eli nung araw yung ganyang mga panggugulpit-gulat niya. Yung nabubulaga niya yung mga pastor. Kaya ako po, noong narito na sa Plaridel, Bulacan, ako po yung binelcome din ng mga pastor dito sa Plaridel, Bulacan. Napag-usapan po namin mga pastor yan tungkol dyan sa Diyos Ama, sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu Santo. Brother Willie, naniniwala ka ba dyan sa Diyos Ama, kay Jesus Christ, Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo? Opo naman. Kasama ka pala namin sa paniniwalang Trinity. Sabi ko, yung konsepto po, tanggap ko yun. Pero yung termino na Trinity, sabi ko may Godhead naman yung nababasa sa Biblia. Doon na lang kako tayo sa nababasa. Tama po ba? Hello? Yung mga narito po sa Facebook, YouTube, 60 ang nasa YouTube, nadagdagan pa. Sa Facebook ay 37. Yung mga bago po rito sa YouTube channel natin, hingi lang po ako ng konting favor. Paki-like and subscribe po ninyo ang ating YouTube channel. Paki-hit ang notification bell para po kayo ay palaging mabigyan ng notification ng YouTube pagka tayo po may mga live streaming o may mga bagong videos po na na-upload. Gayun din naman po sa ating Facebook page. Paki-like din po natin ang ating Facebook page na yan. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Yun po yung na-share ko sa mga pastor na kasi sabi ko, pag nasa lubong nyo po yung ganyang mga grupo na pagka sa debate, diyan kayo hihilahin, na basahin sa Biblia yung salitang Trinity. Sabi ko dun pa lamang ho ako mate-technical na nila kayo. Hindi na kayo mabibigyan pa ng pagkakataong maipaliwanag yung tungkol dyan sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaya ako para tayo wag tayo ma-technical ng mga kagaya po ng grupo ni Brad Eli, pinaka-safe na po kung side, yung kung ano yung nasa Biblia, kung ano yung itinuro ng Apostol Pablo, Godhead. Binasa ko po sa inyo yung Godhead nung nakaraan, Colossus 2:9, natatandaan niyo po, yung Godhead, Roma 1:20. May binabanggit na Godhead ang Apostol Pablo. Doon tayo sa kanyang tinuro. Doon tayo sa kanyang isinula. Tama po.
Kaya nga sabi ko sa mga pastor dito sa Laredel, Bulacan, yun pong konsepto ng paniniwalang Trinity, sinasang-ayunan ko yun. Ang iniiwasan ko lang pong gamitin, yung term, yung word na Trinity. Bakit? Kasi nga, doon po natiteknikal ang mga pastor nung araw. Pag si Brad Ele, ang kanilang kaharap, doon sila agad hihilahin. Basahin sa Biblia yung Trinity na yan. Pag hindi mo nabasa, talo ka na. Ganong kabilis. Kaya sabi ko sa mga pastor, mga kaibigan kong pastor, di pag nasa lubong natin yung mga ganyang paniniwala, di para tayo say, Godhead na yung gamitin natin. At yung konsepto ng paniniwalang Trinity, tama naman kako yun eh. May Diyos Ama, mayroong Diyos Anak na siyang si Jesus Christ, at mayroon namang Diyos Espiritu Santo. Yung term lang ng Trinity, doon lang ako tayo mateteknikal pagka hindi tayo maagap. Nakakaintindihan po. May mga pastor din po kasing nanonood sa ating programa at sila nga po ay nagme-message din sa akin at nagpapasalamat dahil nakakatulong sa kanila itong mga tinatalakay natin dito sa ating programa. O ngayon, sa ating pagpapatuloy, si Apostol Pablo, Apostol Pedro, ipinakilala nila kung sino po yung Elohim sa Old Testament. Ang Elohim o Godhead, ang Diyos Ama, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Ngayon, kanino natuto? Kanino natuto itong mga apostol na ito? Na meron silang ipinapakilalang Diyos Ama. Merong ipinapakilalang Jesus Christ. Yun nga yung Diyos Anak. At meron pong Espiritu Santo. Basa, Mateo 28:19. Ganito po ang ating mababasa sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Makinig na lang po kayo ng makinig. Sinabi ko naman po sa inyo ewan ko ba, bakit kayo po ay mahirap po doon sa sinasabi ko. Hayaan niyo po yung paksa dahil naano po yung paksa na kumbaga po saan dapat tuloy-tuloy Ako po, hindi ko naman nakakalimutan ng sinasabi ko rito. Bata pa po naman si Brad Willie, di pa naman ulyanin. Sabi ko po, yung Trinity, yung term lang naman, ang iwasan na gamitin dahil hindi kayo makakalusot doon sa mga ang daanin sa teknikal. Ang debate po kasi, teknikalan yan Kung saan makakapuntos, makakasingit, doon na lang. Hindi na hayaan pang matalakay yung paksa. Ganun nung araw, kaya si Brad Eli, nakakapanggulat sa mga pastor kasi hindi sila maingat. Ako'y nagbibigay ng tips sa mga pastor. May Trinity, may Godhead, doon tayo sa Godhead na nakasulat. Ngayon, ang paniniwalang Trinity, may pinapakilalang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, isang Diyos sa tatlong persona. Tama iyon. Tama iyon. O bakit parang hirap kayong maintindihan yung sinasabi ko? Tagalog naman si Brad Willie. Hello? Bakit parang ako naman po, alam ko ho yung sinasabi ko. Mag-aanin na taon na po ang programang ito. Dito po natatandaan ko po yung aking mga pinapahayag. Wala po ritong salungatan, wala pong
pagkontra sa mga sinasabi ko rito. Kay Brad Eli po, sang katerba, sang damakmak, ang mga kontra-kontra sinasabi ni Brad Eli. Ako po, pirmi yung sinasabi ko. Sa Elohim, sa Godhead, may Diyos Ama, may Jesus Christ na Diyos Anak, mayroong Espiritu Santo. Isang Diyos sa tatlong persona, magkakaiba ng person. Ipakita nga natin yung nakaraang visual aid natin. Iba ang person ng God the Father, sa God the Son, sa God the Holy Spirit. O yan po, yun. Ito'y ginagamit din ng mga nasa Trinitarian. Yung visual aid na yan, ina-adapt ko rin dahil tama. Sinasang-ayunan ko. May isang Diyos sa tatlong persona. Ano yung sinasabi nyo na parang contradiction yung aking sinasabi? Ang sinasabi ko lang, yung terminology, yung terminology Trinity, yun po yung aking hindi ginagamit. Maselan po ako sa paggamit ng salita. Dahil nanggaling ako sa iglesia, sa grupo ni Brad Eli, sa maraming beses naming pakikipagdebate, pakikipagdiskusyon, kasi ako palagi niyang kasama, nakikita ko kung paano nasisingitan ni Brad Eli nung araw yung mga pastor. Doon pa lang sa terminology na Trinity, doon pa lang nasisilat na sila. Hindi na po nakakarating doon sa maipaliwanag pa ng mga pastor ang tungkol sa Diyos Ama, tungkol sa Diyos Anak, tungkol sa Diyos Espiritu Santo. Si Brad Eli nga, hindi niya tanggap na ang Holy Spirit ay Diyos. Pero dahil doon lang sa term na Trinity, nung mga panahon na yun, walang nabasa. Talo na siya. Palakpakan na yung mga fanatics ni Brad Eli. Uwian na. Sila na panalo sa debate. Naintindihan niyo po ba? Kaya yun ang sinasabi ko. Pati sa mga pastor na nanonood at nakikinig sa programa natin. May masasalubong po kayo tutol sa paniniwalang may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Gagamitan lang kayo ng hanapin, basahin sa Biblia ang Trinity. Pag hindi mo nabasa, talo ka na. Wala nga mababasa na Trinity. O ngayon, mababasa? Godhead. Ngayon, paano mo ipapaliwanag yung Godhead? Yung Godhead, may Diyos Ama, may Diyos Anak, at may Diyos Espiritu Santo. Isang Diyos sa tatlong persona. Amen. Amen po ba? Time check. 10:00 na po. Tingnan nyo. Ang bilis ng oras, Ako ay hindi ko maituloy-tuloy dahil nga sa mga ganitong ang sabi ko naman, yung tanong ninyo, welcome. Kaya lang, hanggat maaari po, please, isulat nyo na lang sa papel at sa, ibigay nyo na lang bago po matapos ang programa, mga 10 minutes before 11. Pati mga prayer request. At para po hindi ho tayo nagkakagulo dito po sa programa, sa oras ng ating programa. Sige po, isang short video po muna ang ating ma-play. Pagkatapos po, magbabalik po ang ating talakayan. Magandang umaga po sa lahat, sa mga kapatid sa Panginoong Hesus. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kabutihang nagawa sa amin ng Panginoong Hesus sa aming buhay. Marami na rin po akong na-experience na sinubukan ko yung ginagawa ni Brother Willie, na kung totoo ba ang sinasabi niya na pagmuli mo sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus ay gumagaling po talaga. Totoo po, ako po ay nagkasakit din minsan na bago pa lang po ako nakikinig kay Brother Willie. Ako po nilagnat ng
mataas at mga 4 days po yata yun. So, hindi, nasa kwarto lang po ako. So, akala ko po COVID, pero ako po'y naniniwala na papagalingin niya ako ng Panginoon. Ako po'y nagdasal at lumipas po ang mga ilang araw ay bumuti na at sumigla na ang aking pangangatawan. Yun nga po, isa po yun. Pati na rin po yung sa aking mother, nakita ko parang nahihirapan ng lumakad. Yung tuhod niya medyo, ang mother ko po ay 85 years old na po. Sinubukan ko po, yung sinasabi ni Brother Willie, na tinanong ko ang aking mother na kung sumampalataya ka kay Jesus na lubos, siguradong papagaling ka niya. Yun po, tinanong ko lang yung mother ko, sinubukan ko po yun. Hiniling ko sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, na inuutusan na sana umalis at sakit sa katawan ng aking ina, ay talaga pong lumipas ang isang araw. Kinabukasan nagulat ako, nakita ko yung mother ko nakatayo. Sinabi ko po yun sa aking asawa na totoo talaga. Minsan nga pati yung aking asawa, awa ng Diyos po, sumakit po ipin. Sabihin natin ipin lang pero miracle pa rin. Sabi ko man, maniwala ka na kaya kong pagalingin ni Jesus sa oras na ito. Na tatanggalin niya sakit ng ipin. Pinag-pray ko po siya. Dahil yun nga po natutunan ko kay Brother Willie na nagpapagaling talaga hanggang sa panahon ngayon ang ating Panginoon. So, sinubukan ko po na gano'n. Kaya yung asawa ko, tinanong ko siya pagkatapos na pag-pray. Nawala na po daw. At simula po nun, hindi na po bumabalik hanggang ngayon. Praise the Lord po talaga. Meron pa rin po. Minsan, napapakinggan ko nga, minsan, tinatawanan daw tayo ng iba na pati mga hayop ay pinagpipray. Ito po, ako ay nag-aalaga ng mga kalapate. Isa po ito sa mga hobby ko na pag-aalaga ng kalapate. Ito pong meron po ako isang kalapate na may sakit po dahil lang galing sa malayong lugar, naabutan ng bagyo. So pag uwi po niya, may sakit, nagkasakit po siya na ang ulo po ay umiikot. May sakit po yan virus po ito. So sinubukan ko na ipag-pray at hindi po talaga ako makapaniwala na talagang gumaling po talaga yung kalapate. Inobserbahan ko. Naging normal po hanggang ngayon. Normal na normal po. Lumilipad siya. Parang walang nangyari. Parang bumalik sa dati. Marami po talaga nangyayari. Kaya nga minsan pag ako nakakapakinig kay Brother Willie, sabi ko, malaking bagay yung nahanap ko sa YouTube. Totoo po ito. Napansin ko rin nga sa buhay ko na bagamat nasasabi natin sa pangalan ni Jesus, dati naturuan din ako niyan sa ADD, parang nawala po sa buhay na sa isip ko si Jesus Christ, na Chapuera. Nagpapasalamat din naman ako sa Diyos noon dati, pero hindi na i-emphasize, tama po yun. Hindi po na i-emphasize ang pangalan ni Jesus Christ na sa buhay ko. Pero ngayon binago ko na po. Talagang bawat mangyari sa buhay ko, talagang thank you Lord Jesus Christ, yun po ang nasasabi ko. At dahil po yan sa pamamagitan ng kapatid na Brother Willie. At nagpapasalamat po ako ngayon dahil awa ng Diyos kami pong magpapamilya. Sa aming pamilya, magkakasama po kami. Lahat po kami ngayon ay masigla at walang mga sakit. Praise the Lord po talaga. At happy pasalamat po sa lahat ng mga kapatid dyan. Sana po dahil dumating ang loobin ng Panginoon na ako po isang mabautismoan din sa tubig gaya na sinasabi ni Brother Willie.
God bless po sa lahat. Ingat po sa atin. Thank you, Lord Jesus Christ. In Jesus' mighty name. Amen. Muli po magandang gabi sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook at YouTube. At salamat naman at yung pag-ulan po rito ay minto na. I hope mas maayos po na napapanood, napapakinggan ang ating programang ito ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas, pati na po ng ating mga kababayan sa abroad. Tayo po ay magpatuloy dito po sa ating pagtalakay na ginagawa. I hope yung ating mga viewers naintindihan naman po yung aking sinasabi at pati na po yung disiplina na ating sinusunod sa programa. Yung format po ay kaya po may format ay para sa kaayusan po ng ating programa. Hindi po kasi po pwede na habang nasa pagtalakay po tayo, meron pong mga nandyan sa Facebook o sa YouTube na yung tanong ng tanong na ang nangyayari po kasi yung interest na lang nila, yung gusto pong maano ng programa, makiter, magiging unfair po tayo sa ibang mga nakikinig, nanonood ng maayos na sila gusto nilang matuto, sila kung ano pa yung madadagdag sa kanilang mga kaalaman, yun ang kanilang gustong matutunan, kaya nga sila nagtsatsaga dito po sa ating programa. 2 oras po ito marami naman po nagme-message po sa akin, nagpapasalamat na yun palang matagal ng tanong na yon na nasa isip nila, ito pala ang sagot. Nung sila'y makinig lang ng maayos, naintindihan nila. O yun po sana yung magawa noong mga nakakasama natin sa programa, lalo po nung mga baguhan. Minsan po, inuunawa ko na lang din ang inyong mga kalagayan. Nakikita ko yung inyong pagiging agresibo, yung pagiging yung eagerness na makapagtanong kayo. Kasi nga, lalo nga itong mga dati natin mga kasama, mga sa grupo ni Brad Eli, napagkaitan na ng pagkakataong makapagtanong dito sa kanilang bagong leader. Sa taon ng mahigit na sila hinahadel-hadel lang at wala na pong ibinibigay na pagkakataon na yun bang mga sinasabi niya sa hadel matanong doon mabigyan ng paglilinaw. Dito nga ho nagtatakbuhan sa programa natin yung mga miyembro sa grupo ni Brad Eli. Kaya lang minsan nawawalan na po sila sa sa lugar. Hindi na nila alam kung saan dapat na kapwesto, nakalugar sila. Yun lagi yung pinapaalala ko na ma-realize natin na ito po ay Bible study. Kumbaga nga po sa bahay, kayo po'y mga bisita na winelcome dito.
Siyempre po, dapat sumunod tayo doon sa patakaran, doon sa bahay na pinuntahan natin. Meron pong patakaran dito, merong regulasyon dito sa programa, sumunod po tayo. Tama po ba? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, naintindihan niyo po ba yung sinasabi ni Brother Willie? Lalo kung kayo ay nanggaling sa grupo ni Brad Eli, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Ano ang sabi ni Brad Eli? Yung ang bahay na pisikal, bahay na material, may disiplina yung bahay na yun, dapat kang sumunod dun Ano yung disiplina ng bahay na pisikal? O pagpapasok ka roon sa pintuan ng bahay, ikaw 6-footer ka. Yung pintuan ng bahay, yung hambay 5 feet lang. O ano gagawin mo? Hindi pwedeng dahil 6-footer ka, ikaw masusunod. Dapat kang yumuko para ikaw wag mauntog. Tama po ba? Hello? Yan bata pa ako nung madinig ko kay Brad Eli yung halimbawa na yun Tama naman yun. Kasi halimbawa lang naman. Ang ipinapatapon ko sa basurahan, yung mga maling turo na natutunan kay Brad Eli. Tingnan niyo ako, alam ko yung sinasabi ko rito. Hindi niyo pwedeng sabihin kinokontra ko sarili ko Ang ipinapatapon ko sa inyo, yung mga mali yung natutunan kay Brad Eli. Pero yung halimbawang maganda, tama. Dala-dala ko yun hanggang ngayon. Pag-aiga ang hagdanan, yung baitang ng hagdanan ay masinsin. Dapat yung paghakbang mo maingat dahil pwede kang madisgrasya. Tamang halimbawa yun Kaya yun din ang sinasabi ko sa inyo. Sa bahay na material, bahay na pisikal, mayroong disiplina. Kahit yung may-ari ng bahay, hindi ka pwedeng ikaw ang masusunod pagka nasa ibang bahay ka. Tama po ba? Kung nasanay ka sa inyong sariling bahay, bumabangon ka sa higaan mo, tirik na araw, mataas na ang araw. Pag nasa ibang bahay ka, kung anong oras bumabangon yung may-ari ng bahay, dapat ka rin. Makasabay ka din. Tama po. Alas 5 ng umaga, gising na yung may-ari. Wag ka namang babangon ng mga alas 8 ng umaga at nakakahiya na yun. Tama po ba? Yan ang sinasabi ni Brother Willie. Itong programang ito, kayo yung mga bisita rito, parang kayo yung nasa ibang bahay. Winelcome po kayo dito, kaya sinasabi naman po yung house rules and regulation, sana matuto po tayong doon. Doon tayo sumunod. Nagkakaintindihan po. Inaayos po natin ang programa. Ayaw ho natin na maging free for all na lang itong ating programa na kada na lang broadcast, meron diyang mga ganyang tanong, napupuno po yung ating chat box ng mga tanong. Sabi ko naman, yung mga tanong, dahil meron tayong mga nauna ng mga tinanggap na tanong na sinasagot, yung inyong mga tanong, hindi ko masasagot ngayon yan. Hindi ko naman iniiwasan yan Ang akin lang, hintayin nyo po na yan maharap ko. At binibigay ko naman po yung time kung kailan nyo pwedeng ibigay yung inyong mga tanong. Mamaya po, bago matapos ang programa, mga 10 minutes before 11. -10 bago mag-alas 11, yung mga tanong, prayer request, yun nyo na po ipagkaloob. O ngayon, sana, yan naman maintindihan na po ng mga narito sa Facebook, YouTube. Meron tayong mga tinatanggal, pagka nakita po ng mga kasama natin na hindi umiintindi, hindi nakikinig,
ayaw nating isakripisyo yung nakararami, na sila yung maistorbo sa pakikinig. Inaalis na lang po natin, tinatanggal natin sa programa, binaband natin yung mga ayaw po talaga doon sa kaayusan na ipinapatupad na natin sa programa. O ngayon, balik po tayo sa ating pagtalakay. Ang Apostol Pedro, Apostol Pablo, yung itinuro nila tungkol sa Diyos Ama, tungkol sa Holy Spirit, tungkol kay Jesus Christ, ito po pala ay kanilang natutunan mismo sa Panginoong Hesukristo. Sa ating Panginoong Hesukristo, natuto ang mga apostol na ipakilala ang tungkol sa Diyos Ama, ang tungkol sa Diyos Anak na siyang Panginoong Hesukristo, at tungkol sa Diyos Espiritu Santo. Yung mga nasa grupo ni Brad-Eli, alam ko pong kayo nagugulat pagka binabanggit ko yung Diyos Espiritu Santo kasi hindi kayo naturuan ni Brad-Eli ng tungkol sa Espiritu Santo, sa pagiging Diyos ng Espiritu Santo. Tama po ba? Sige nga po, mag-survey lang po ako sa mga nanggaling sa grupo ni Brad-Eli. Si Brad-Eli ho ba'y itinuro sa inyo nung siya nabubuhay pa na ang Espiritu Santo ay dapat nating kilalanin bilang Diyos? Kasi sa tagal ko pong nandyan bahagi ng Godhead. Bahagi ng Godhead. Yun lang po ang natutunan ko kay Brad-Eli. Kahit kung ako yung utusan niyang pumalit sa kanya kay Don Manolo Pabis ako tinatanong ng mga listeners sa programa ni Don Manolo, Brother Willie, ang Holy Spirit ba ay Diyos? Ang sagot ko, bahagi po ng Godhead. Kasi yun ang natutunan ko kay Brad-Eli. Ngayon, noong ako po'y wala na sa grupo ni Brad-Eli, umalis na ako. Eto, binasa ko Biblia, yung pinagkaloob ng Holy Spirit, maunawaan ko po na ang Holy Spirit, Diyos. Kasi nga, doon sa Elohim, magkakausap sa paglalang ng tao. Lalangin natin ang tao. Ang magkakausap, ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesukristo at ang Espiritu Santo. Amen. Mga manlalalang ang magkakausap sa Henesis 1:26. Sinabi ng Diyos, yung Diyos, yung Elohim, nandyan ang Diyos Ama, nandyan ang Panginoong Hesukristo, nandyan ang Holy Spirit. Kaya, doon pa lang, dapat naunawaan na ni Brad-Eli na ang Holy Spirit, Diyos. Amen. Mag-amen naman po yung mga naintindihan, yung ating binanggit na yan. Sa Genesis 1:26, ang Diyos, ang Elohim, na magkakausap sa paglalang ng tao. Sino-sino po ba yung magkakausap dyan? Ang Diyos Ama, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Therefore, sa makatwid, ang Holy Spirit, Diyos din. Tama po ba? Ang Espiritu Santo, Diyos din. Kaya nga yung paniniwala naman ng iba na tao si Jesus Christ. Isa lang ang Diyos at yun ang Diyos Ama. Paano po ang Holy Spirit? Sige po, kung meron po kayong mga alam, meron kayong mga kilala, mga miyembro po sila ng mga iglesia, ang paniniwala nila si Jesus Christ, ang kalagayan ni tao. At isa lamang ang Diyos at yun ang Diyos Ama. Paano naman ang Holy Spirit? Pagpalagay na natin, sige, payagan natin sila. Kumbaga, palusutin na natin. Sige, kung sila ayaw nilang paniwalaan na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos at ang kinikilala nilang Diyos isa lang, ang Diyos Ama. Paano itong Holy Spirit?
papaano po ang Espiritu Santo? Samantalang sa Henesis 1:26, yung Elohim, yung Theos, yung Godhead, ang magkakausap dyan, ang Diyos Ama, si Jesus Christ na siyang Diyos Anak, at ang Espiritu Santo. Lalangin natin ang tao. Di ang Holy Spirit, dapat nating kilalanin, i-recognize bilang Diyos. Amen? Ngayon, Brother Willie, meron bang talata sa Biblia na mababasa na Diyos ang Espiritu Santo? Interesado po ba ang ating mga kasama? Pag-usapan po natin ang Espiritu Santo. Sabi ko sa inyo, mamaya na kayo magtanong. Talagang ako po siguro kung ako po may edad-edad na, baka ako'y na-high blood na, hangina pa rito Parang po, minsan natatawa na lang po ako dahil tinan nyo, talagang hindi pa natatapos sa program Sabi ko doon na kayo magtanong sa menos na G's bago mag alas 11. Hindi pa rin magawa ng mga ng mga mga nandito to sa programa. Ako natatawa na lang tatawa na lang ako kaysa nung maglupasay ako dito. Babasahin ko po yung tungkol sa ang Espiritu Santo, Diyos. Ang tatanong sa akin, larawan naman. Kumbaga, ayaw nyo kasi roon sa doon sa sequence Ayaw nyo po roon sa aking kumpas Pagka po sa tawag dito, orchestra, wala hong magkukumpas dyan dahil kanya-kanya tayong hawak na instrumento, musical instrument, magkakaguluho tayo kung tayo po nasa isang orchestra. Sa banda ng musiko, di ba yung banda ng musiko, meron dong meron ding kumukumpas-kumpas doon Hindi po pwede na hindi tayo susunod sa kumpas dahil magulo. Sa programa po, may kumpas po Ang nagbibigay ng kumpas, yung host. Gusto ko po munang talakayin yung pagiging Diyos ng Holy Spirit. Gusto niyo naman, yung tanong naman ninyo yung ating puntahan. Ayaw, hindi ko magtuloy-tuloy yung programa Talagang, baka po minsan makita nyo na lang ako rito sa programa ayokong gayahin si Brad Eli kasi nung araw magpo-programa naka-dextrose Humaharap si Brad Eli sa camera, naka-dextrose. Buti na lang po ako'y bata-bata pa. Ako po'y 48 pa lang at magpo-49. Kaya kaya-kaya ko pa yung mga ganong konsumisyon Konsumisyon. Di pa naglilipat oras sabi ko, mamaya na yung mga tanong. Tapos eto na naman. Ay, nako. Mabuti na lang po ako marunong tumawa. Yung kasi pagtawa ko, therapy ko yun yung ako'y maging masaya dahil yun ang nasa Biblia Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. 17:22 ng kawikaan nung aking nabasa at naunawaan. Laughter is the best medicine. Kaya kahit ako po'y nakukonsumi na, mula pa kanina dahil dito sa mga makukulit. Nagagawa ko pa rin maituloy-tuloy ang programa at masaya kong ginagawa itong ating pagprograma, pagtalakay. Ngayon,
Doon tayo sa ating tinatanong. Dahil nga tinatanggihan ng marami ang Holy Spirit bilang Diyos. Ang Holy Spirit daw po ay para lang puwersa, para lang kuryente. Hindi raw naman po kasi person ang Holy Spirit. At lalo po ayaw nilang tanggapin, kilalanin bilang Diyos ang Holy Spirit. O ang tinatanong ko, gusto niyo bang basahin ko sa Biblia? Na ang Holy Spirit ay ipinakilala ng mga apostol bilang Diyos. O, ano pong talata yun? O, babasahin ko po ang sulat ng Apostol Pedro sa Gawa, Kapitulo 5. Ito po ang ating mababasa noong kausapin po ng Apostol Pedro itong si Ananias, 5:3 ng Gawa. Tatapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Ano po ba ang kwento dito po sa pangyayaring ito? Mayroong mag-asawa, ang pangalan Ananias Sapphira. Nag-usap itong mag-asawa na sila'y magbebenta ng pag-aari para sila'y makatulong sa iglesia. Ngayon, ang nangyari po ipagbili po nila yung kanilang lupain. Ngayon, hindi po lahat noong napagbilhan ng lupa ay ibinigay nila sa mga apostol. Nagtabi sila ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Ngayon, sinasabi ng mag-asawa na yung buong halaga ng ipinagbili, ibinigay nila sa mga apostol. Ngayon, ito na ngayon ang apostol Pedro. Tinatanong na si Ananias. Doon sa ginawa nitong Ananias na maglihim. Itago nila yung isang bahagi ng pinagbilhan ng lupa. Ngayon, ano ang talagang may mga panggulo Hindi ko raw kaya sumagot ng live. Ako, ewan ko sa inyo, yung kuya nyo nga nakatago Ako ayoko lang magulo ang programa ko at mapagsamantalahan noong mga kagaya noong mga yung mga insecure. At ayoko rin, hindi nyo ako pwedeng ngayon gusto nyo akong mag-live at sasagot ng mga tanong ninyo na yung tanong ninyo ang gusto nyo lang gawin ako buweltahan at kasuhan. Hindi po pwedeng mangyari yun. Aral ako, aral. Meron akong mga kaibigang abogado, yun ang agad na ipinayo sa akin. Si Brad Eli ano ba ang nangyari kay Brad Eli? Puro asunto, puro libel case ang inabot. Brad Willie, matuto ka rin sa pangyayari na yun, iwasan mo na mahila doong mga talagang gagawang ka ng kaso. Kasi sa pagsasalita mo, diyan kanila kakasuhan. O kaya, yan ang ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit. Lagyan ng format ang programa. Yung mga gustong magtanong, welcome. Kaya lang, may format na susundin. Kaya, bahala kayo. Yung inyong nga kuya nyo, nakatago sa aparador. Ayaw nga magpatanong sa inyo. Fanatics pa rin kayo. Dito sa programa natin, wini-welcome nga natin kahit hindi ko makakakilala dito. Kahit hindi mga tunay na pangalan lang ginagamit yan, sinasagot ko O ngayon, si Apostol Pedro, balik tayo kay Apostol Pedro. Noong si Ananias po'y kausapin niya, ang sabi ng Apostol Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo?
O kanino po nagsinungaling itong si Ananias? Hindi po ba sa Espiritu Santo? Tama po ba? Tama po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ang kasalanan ni Ananias, pagsisinungaling sa Espiritu Santo. Tama po. Ngayon, ano ang sabi ng Apostol Pedro? Tuloy pa natin sa 4. Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili. At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan. Ano't inisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Nakinig po ba ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ang Espiritu Santo, pinagsinungalingan ni Ananias. Tama po. Sa Espiritu Santo, nagsinungaling si Ananias. Ano sabi ng Apostol Pedro? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. O, ang Holy Spirit. Ano po pakilala ng Apostol Pedro? Sige nga po, sa mga naintindihan po yung talatang binasa natin. Nang ipakilala ni Apostol Pedro ang Espiritu Santo, ano po ang kalagayan ng Espiritu Santo? Sabi ng Apostol Pedro kay Ananias, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Sa makatwid, ang Espiritu Santo, Diyos. Ayon kay Apostol Pedro. Amen. Amen po ba sa ating mga narito po sa Facebook at YouTube? Kaya sa Henesis 1:26, yung Elohim, ang Diyos, na magkakausap sa paglalang. Sino-sino sila? Ang Diyos Ama, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Ibig sabihin, sa Biblia po, ang ipinapakilalang Diyos, Elohim, Theos, Godhead, yan po ang Diyos Ama. Ang Diyos Anak na siyang ating Panginoong Jesucristo at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Nagkakaintindihan po. Si Brad Eli, noong kami magkasama pa, ang lagi lang niyang sinasagot, ang kasi tinatanong, bahagi ng Godhead ang Espiritu Santo. Pero noong ako po'y umalis na sa grupo ni Brad Eli at mga 2010 pa, ako'y nag-upload na po sa YouTube ng mga videos. Di akin na pong itinuturo na ang Holy Spirit Diyos. Si Brad Eli, nitong mga bago siya pumanaw, nadinig ko yung video si Brother Jacob Santos, kung nasa kanya yung video na yon, sabi ni Brad Eli, ano naman ang masama kung kilalanin nating Diyos ang Espiritu Santo? Ganun na po si Brad Eli noong nanonood na ng programa ko, nangongopya na po sa mga tinuturo natin dito Ayun, sabi ni Brad Eli, ano naman ang masama kung kilalanin din natin na Diyos ang Espiritu Santo? Kaya lang, hilaw yung pagkilala na yun ni Brad Eli. Basta nasabi lang niya yun, tapos hindi naman niya talaga binigyan na po ng pagtalakay ang tungkol sa Holy Spirit. Kaya ako po, ito ang gusto ko pong magawa sa programa. Gawin nating series itong Holy Spirit, ang Espiritu Santo, kasi maraming iglesia po ang alam nilang talakayin ang tungkol sa Diyos Ama, tungkol kay Jesus Christ, lalo yung pagiging tao ni Jesus Christ. Merong ganoong yun ang paborito nilang paksa. Si Jesus Christ, ang kalagayan ng tao,
ang isang Diyos, ang Diyos Ama. Tapos, pagdating sa Holy Spirit, silent, tahimik sila, hindi nila, nababanggit lang ang Holy Spirit. Pero para bigyan ng recognition, bigyan ng pagkilala at sampalatayanan ng Holy Spirit bilang Diyos, God the Holy Spirit, Diyos Espiritu Santo, ayaw ho nila yun. Ayaw nila. Tayo po, ito po ang ating gustong magawa. Dito po sa ating maliit na programang ito. Bagamat maliit na programa, ano naman, pagdating naman sa mga pinag-aaralan, laking grupo nung kay Brad Eli, pagdating sa Holy Spirit, blanco sila. Hindi nila kilala ang Holy Spirit. Kaya nga, yung iglesia na yun, hindi mo makita yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa iglesia na yun. Pero pagka po ang Holy Spirit na-recognize natin, tinanggap natin siya bilang Diyos, sinampalatayanan natin, makikita niyo po yung maraming mga kamangha-mangha, mga dakilang himala, mga pagpapagaling na gagawin ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Ayun po ang aking tinitiyak sa inyo. Matuto lang po tayo na ngayon, bigyan ng pagkilala ang Holy Spirit. Malaki po ang mangyayaring pagbabago sa ating mga buhay. Ako po, naranasan ko po yan. Ang sinasabi ko po sa inyo, galing po sa aking karanasan. Tagal ko po sa grupo ni Brad Eli. Yung aking nanay na mayapa, pumanaw na miyembro sa grupo ni Brad Eli. Pumanaw ang aking nanay na miyembro dyan sa grupo na yun ni Brad Eli. Ang mother ko po namatay dahil diabetic, may mga komplikasyon po. Nagkaroon po siya ng sakit sa bato. Dahil nga ako po'y nasa grupo ni Brad Eli na ang turo wala namang pagpapagaling na ang Diyos. Wala na yung mga himala na yan. Yun po ang nangyari na ang aking nanay aktibong miyembro sa grupo ni Brad Eli. Pumanaw dahil po doon sa kanyang diabetes, yung naging komplikasyon. Kung noong mga panahon na yun lang, mas maaga ko pong natutunan at naunawaan ito pong ginagawa ng Holy Spirit hanggang sa panahon natin ito. Kasama po yung mga pagpapagaling, yung mga himala na yan. Siguro po kako hanggang ngayon buhay pa ang nanay ko. Siguro kako hanggang ngayon kasama ko pa siya. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Kung pwede lang hataking pabalik ang panahon. Dahil yung palang mga sakit na yan, mga karamdaman na yan, hindi po pala natin dapat problemahin yan. Tayo mga Kristiyano. Dapat ang Kristiyano, hindi po sa mga sakit, hindi sila takot sa sakit. Na kapag kami nadinig na salitang cancer, hindi himatay ka na, ikaw parang pinagsuklubang ka na ng langit at ng lupa. Dahil ito sakit mo, tinatanggihan na ng doktor, ayaw nang tanggapin sa ospital. Kung alam lang natin na ang Holy Spirit na siyang kasama natin ngayong mga sumasampalataya. Naninirahan sa ating mga sumasampalatayang Holy Spirit. Pagka nasa atin ang Holy Spirit, kasi ang Holy Spirit po'y Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kahit stroke, paralysis. Nasa Biblia, maraming mga paralitiko, pinagaling si Jesus Christ. Gumaling yung mga tao. Paano sila gumaling? Dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit.
Amen. Amen po ba? Basahin niyo po Biblia. Yung mga pinagaling ni Jesus Christ sa kanilang mga sakit. Ketong, yung sila'y paralitiko, tapos pilay, bulag, pinagaling ni Jesus Christ. O kahit patay pa, binuhay ng Panginoong Jesucristo. Papaano po nangyari ang lahat ng mga himala pagpapagaling sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gawa 10:38. O basahin ko po sa inyo ang talatang ito. Kung bakit po si Jesus Christ, marami siyang nagawang mga himala pagpapagaling nung siya nasa lupa. Sa makatwid bagay, si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Bakit po nagawa ni Jesus Christ yung mga himala pagpapagaling? Kasi sumasa kanya ang Diyos. Sino po ang Diyos na sumasa Panginoong Jesucristo? Hindi po ba ang Espiritu Santo? Amen? Mag-amen naman po yung naintindihan niya. Si Jesus Christ, bago po siya bautismuhan sa ilog ng Jordan, wala namang ginawa si Jesus Christ na mga himala pagpapagaling. Tama po. Kailan po ba nag-umpisa ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mga himala at magpagaling, magpalayas ng mga demonyo? Hindi po ba nang bumaba na ang Holy Spirit kay Jesus Christ after niyang mabautismuhan sa ilog ng Jordan? Tama po ba? Tama po ba? Kung kayo nagbabasa ng Biblia, malalaman niyo po, totoo sinasabi ko. Bago si Jesus Christ bautismuhan sa ilog ng Jordan, walang ginawa si Jesus Christ na mga himala, pagpapagaling, pagpapalayas ng masasamang espiritu. Nag-umpisa lang lahat ng mga himala, pagpapagaling, pagpapalayas ng masasamang espiritu, nang si Jesus Christ po ay babaan na ng Espiritu Santo. Amen. Kaya, kung ano po yung mga nabasa natin sa Biblia na mga himala, pagpapagaling na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yan din po ang ating mga masasaksihan, mararanasan sa panahon natin ito. Bakit? Kasi po ang Espiritu Santo noon, siya rin ang Espiritu Santo ngayon, nakasama nating mga Kristiyano. Amen. Si Jesus Christ, sinamahan ng Diyos. Kaya po nagawa yung mga himala, pagpapagaling. Sinong Diyos ang sumama kay Jesus Christ? Ang Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mag-amen naman po yung mga sang-ayon dyan. Kaya sa gabi pong ito, tandaan na po natin, huwag na nating makakalimutan at palagi nating isa puso, sampalatayanan, tayong mga Kristiyano dito sa lupa, kasama natin ang Diyos Espiritu Santo. Kaya dahil ang Diyos Espiritu Santo, kasama ng mga sumasampalatayang Kristiyano, wala pong imposible. Lahat pwede pong mangyari. Lahat ay posible. Dahil nga po sa kapangyarihan ng Diyos, Espiritu Santo. Kaya po, ngayong gabi, yung ating mga prayer request. Sige po, bigyan po natin ng pagkakataon, Pati na po yung mga tanong. Sige, at isesave naman po yan ng ating mga kasama at sa mga darating na mga gabi. Pakihintay lang po, pakiantabayanan yung mga katanungan po ninyo. Sige po. Kay Jojo, Brother Willie, sana po maipagdasal niyo po ang tatay ko
makarecover sa pagkaka-stroke po niya. Maraming salamat po. Pangalan ng tatay ko, Manuel Zamora. Sige po, ipag-pray po natin yung pagkaka-stroke ng inyong tatay, Manuel Zamora. I-lay hands nyo po rin ang tatay ninyo kung kasama nyo po siya, ha? Sige po, sa pangalan ni Jesus, inuutusan, stroke, paralysis, ay umalis sa katawan ni Manuel Zamora. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa buong katawan ni Manuel Zamora. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung iba pang mga prayer requests, ha? Sige po, maghihintay pa po tayo para po sa iba pang mga prayer requests ng ating mga kasama dito po sa Facebook Live at YouTube Live. Pati na po yung mga katanungan po ninyo. Ngayon po kayo mag-post na po ng inyong mga tanong at yan naman po ay ating isesave at sa mga darating po nating programa, yan po ibabigyan natin ng pagtalakay. Ang ating gagawin pong topic series ay tungkol sa Holy Spirit. Kaya yung mga naka-line up na tanong tungkol sa Holy Spirit, ano ba gender ng Holy Spirit? Mayroon bang larawan ng Holy Spirit? O sa ano na po yan? Sa mga darating na gabi ng ating pag-aaral. Ito po, meron pang humahabol na prayer request. Brother Willie, paki-pray po si Cecil Adonis. Matagal nang masakit ang mata. Wala naman pong findings ang mga doktor. Ano po bang masakit na mata niya? Left eye or right eye or both eyes? Paki-ano lang po, klaro lang. Kung ano po yung mata na sumasakit, yung kaliwa o kanan o parehong mata po ba? Para po maipag-pray po natin. Sige po kay Brother Jojo Kudjo. Makibalita na lang po ako sa inyo para sa inyong tatay kung kumusta po yung kanyang kondisyon, kung siya po ba'y nag-i-improve. Parehong mata. Sige po, pag-pray natin itong si Cecil Adonis. Kung siya po'y kasama nyo po, ma-lay hands nyo po yung kanyang mga mata. Okay po, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, pananakit ng mga mata ay inuutusang umalis sa mga mata ni Cecil Adonis. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa mga mata ni Cecil Adonis. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, pwede nyo po sabihan din yung si Cecil Adonis. Sa pananampalataya po, gawin niya yung mismong kamay niya, ipapatong niya sa kanyang mga mata. At gawin lang din po sa pananampalataya yung ginagawa natin sa programa. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, utusan na umalis yung nararamdamang sakit sa mga mata. At sa dugo ni Jesus ay ipagkaloob yung kagalingan, ay dumaloy sa mga mata. Makikita niyo po, magiging maayos po yung kondisyon ng mga mata ni Cecil Adonis. Okay po, meron pa ba tayong prayer request? Ipag-pray lang po natin yung mayroong COVID-19. Pinapakiusap po sa akin ni Brother Alan. Nasa abroad po siya. Yung kanyang mother, saka yung kasama ng mother niya sa bahay, nagka-COVID-19. Sige po, pag-pray po natin sina Concepcion Sarandin at Divine Guache para gumaling po sila sa COVID-19. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ng COVID-19 ay umalis sa mga katawan ni Concepcion, Zarandin at Divine Guache. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan
sa mga katawan ni na Concepcion Sarandin at Divine Guache. Sa dugo ni Jesus, gawing malakas ang immune system ng kanilang mga katawan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan po yung ating mga prayer requests na ating binigyan ng pagkakataon dito po sa ating programa. Tandaan po natin yung sinasabi ni Brother Willie. Ang nagpapagaling po noon at ngayon, ang Holy Spirit. Ang kapangyarihan ng Holy Spirit po ang ginamit ni Jesus Christ para gumawa siya ng mga himala at mga pagpapagaling. Amen. Si Brother Willie Santiago po, hindi po ako ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling, ang itinuturo ko, ang Panginoong Hesukristo, ang Holy Spirit. Nagkakaintindihan po ba? Ang pagpapagaling na ginawa ni Jesus Christ sa pamamagitan ng Holy Spirit, merong instant healing, merong gradual healing. Dalawa lang po yan, kung instant healing or gradual healing. Pagka instant healing, mabilis po yung paggaling. Pagka gradual healing, progressive healing, ay ibig sabihin, yung unti-unti yung paggaling, pagbuti, pagginhawa ng katawan ng may sakit. Pareho po nating matutunang ipagpasalamat yan sa ating Panginoon Diyos. Yung mga tumanggap ng kagalingan na mga pinag-pray natin sa ating programa sa darating po na June 26. Pasalamat po yan sa Diyos. Ano po tayo? Gawa tayo ng mga video testimony. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipamalita natin sa maraming mga tao yung kabutihang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. June 12 naman po, water baptism. Isasagawa po natin yan dito po sa Plaridel, Bulacan. Alauna po yan ng hapon pagkatapos po ng ating worship service. Kaya po yung lahat ng mga interesado po na mabautismuhan sa June 12, attend po tayo ng ating Sunday worship service. 8 o'clock po mag-uumpisa yan. After lunch po, pagkapananghali, doon po natin gagawin yung water baptism. Okay po? Yan po yung ating mga announcement dito po sa ating programa para po sa pagpasok po ng buwan ng Hunyo. Samantala, time check, alas 11 na po ng gabi. Ibig sabihin, 2 oras na po yung ating programa. Ako po yung nagpapasalamat sa mga nakasama natin sa ating programa. Pati na puro sa mga makukulit. Sana po sa susunod, hindi na kayo mga makulit, ha? Para yung ating programa po ay tuloy-tuloy na po yung ating talakayan. Yung mga makukulit, sana po sa susunod, hindi na kayo makulit. At alam nyo na po yung oras kung kailan nyo po pwedeng ipagkaloob ang inyong mga katanungan. Sige po, bago tayo tuluyang magtapos, inaanyayahan ko na lang po ang mga narito sa Facebook, YouTube. Magtaas po ng kanang kamay. Gawin natin yung commanding prayer. Tayo na po mismo mag-utos kung ano pong sakit, karamdaman ang uutusan natin na umalis sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, gawin po natin itong pag-uutos sa ating mga sakit at karamdaman. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis ngayon sa ating mga katawan, anumang sakit at karamdaman. Banggitin niyo po yan kung ano pong sakit yan. Diabetes ba yan? Yan ba ay hypertension? Yan ba ay sakit sa puso? Sakit sa bato? Sakit sa baga? Kayo na po ang magbanggit. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name.
Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, ngayong gabi, bago po tayo matulog, alam niyo naman po yung aking palaging bilin. Huwag tayong makalimot, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa maghapon na mga blessings na ating natanggap mula sa Panginoon. Gayon din po, pag-iingat na ginawa sa atin ng Panginoon, sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Sa umaga naman po, sa ating pagising, unahin natin gawin, manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Good night! God bless po sa ating lahat.